Noong nakaraan ay nakambak nga ng Magnolia Hotshot ang Gen Kings Barangay Ginebra. While sa first half pa lamang ng laban ay umabot na sa mahigit 25 plus points ang lead ng Barangay Ginebra. Ngunit tila bumaliktad ang nangyari sa pagpasok ng second half na kung saan ay nakuha nga ng Magnolia Hotshot ang laban. Pero tila hindi nagustuhan ng mga PBA boards ang laban na yun mga idol dahil naging controversial nga ang panalo ng Magnolia dahil sa hindi ni-review ng referee ang non-call foul sana para kay Scottie Thompson sa huling segundo. Pero ayon naman kay Scottie Thompson na hindi naman daw niya sinisisi ang referee dahil ganoon naman talaga ang laban. Magkakaroon talaga ng crucial non-call ang mga ito. Pero inamin ni Thompson na nag-iba umano ang mood ng mga players pagdating sa locker room. Pero inamin ni Thompson na maskin siya ay nagulat nang hindi sila makakuha ng foul. Pero nangyari na, natalo is talo, panalo is panalo, ika nga ni Scottie Thompson. Pero kung tanggap ni Thompson at ng Barangay Ginebra ang kanilang pagkatalo, ay hindi naman makakatakas sa posibleng parusa ng PBA ang mga referee at mga officials sa laban. Dahil ayon sa latest post ng The Manila Times, ay suspendido ang mga game officials sa laban ng Barangay Ginebra at Magnolia Hotshot. Ayon kay Willie Marshall, na hindi umano niya itolerate ang mga miss foul call ng mga referee at ipapatawag nga sila ng PBA. Hindi umano nagustuhan ni Willie Marshall ang hindi pag-review ng mga referee sa play na yon kahit na nag-protest na atong si Coach Tim Con. Ayon sa source, na disciplinary action ang posibleng ipapato ng PBA sa mga official crew. Well, samantala, isa na ngayong free agent atong si Arwin Santos at tila ba binitawan na nga ito ng PBA. Sa ngayon kasi ay naglalaro na nga ito sa MPBL sa koponan ng Pampanga Giant Lanterns. Pero kahit na naglaro na ito sa MPBL ay inamin mismo ni Arwin Santos na umasa pa rin siya na may mga PBA teams pa rin ang kukuha sa kanya. Huling naglaro si Santos sa Northport Batang Pier. Malaki na rin ang nayambag nito sa PBA, particular na sa San Miguel Beermen. Well, nagkaedad na rin kasi etong si Arwin Santos pero may bubuga pa naman ito kung sakaling pagbibigyan pa ito ng pagkakataon. Samantala, mapahanggang sa ngayon ay hinintay pa rin ni Justin Brownlee ang desisyon ng FIBA matapos itong makitaan ng isang cannabis sa doping test after ng Asian Games sa Hangzhou, China. Dahilan upang pansamantala muna siyang papalitan ni Tony Bishop bilang import ng Barangay Ginebra. Marami ng mga Ginebra fans ang hindi makapaghintay sa pagbabalik muli ni Justin Brownlee sa PBA. Well, nasaan na nga ba si Justin Brownlee sa ngayon? Ayon sa veteran sports analyst na si Sir Keneto Hanson, na as of now ay nasa Los Angeles pa rin etong si Justin Brownlee at naghintay kung kailan mawawala ang sanction ng FIBA. Marahil magtataka kayo kung bakit FIBA ang magdesisyon hindi naman under FIBA ang Asian Games. Ayon kay Keneto Hanson na ginamit kasing playing rules ay FIBA rules talaga, officials at technical operating procedure. Ayon kay Hanson na may chance namang makabalik sa January etong si Brownlee dahil sa point of extraction factor na ang ibig sabihin ay dadaan sa bunutan ang kahihinatnan ni Justin Brownlee. Ayon kay Hanson na pwede namang makapag-participate sa mga activities ng Barangay Ginebra etong si Justin Brownlee dahil wala pa namang ipinataw na parusa ang FIBA dito. At bukod pa dito, ay hindi naman pinatawan ng PBA at ng Barangay Ginebra etong si Brownlee sa insidente na ito. Ayon kay Hanson na natanggap na ng SBP ang resulta ni Brownlee sa utos na rin ng FIBA. Wala pa kasing exact na araw kung kailan babalik sa Pilipinas etong si Justin Brownlee at hinintay pa rin nila ang desisyon ng FIBA. Yaman na nila ito last year Hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan na naman nilang bumalik, mag-recur. 'Di ba? Itong issue na to with Mikey Williams, boss. What's your take on this? I think the root cause of that problem is Mikey Williams is unhappy at TNT, di ba? Yun lang naman yan, di ba? Di ba, it was Coach Jolas himself saying na pupunta ng practice siya, walang kausap na tao, he just be by himself, di ba? Walang kakausapin sa teammates. That alone is a red flag, di ba? And I think that causes all these problems. Kasi otherwise, if he was happy playing for TNT, other than the contractual negotiations, I think
he would be here by now, di ba? Yun ang problema. Yeah, I think that's the biggest problem that TNT is facing right now, that its top player is not too keen on playing for them, di ba? Pero boss, bakit kaya ganun yung treatment kay Mikey? Is it because superstar siya? O is it because may mga natatapakan siyang mga veterano doon sa koponan nila? Kasi issue yan eh. Alam niyo sa Token Dex, issue to, Boss Dodo eh. Hindi ko alam kung ba't hindi umasolusyonan ng management. Pansinin nun niyo andun dati si Jericho Cruz. Nawala. Si Terence Romeo, ando doon dati, nawala. Sino pa? Ang dami. Di ba? Yung mga viewers natin, tanong ko kayo, sino-sino yung mga magagaling marquee players na naglaro na, suot na yung jersey ng Token, si Japet Aguilar. Di ba? Nasuot na yung jersey ng Token Text, bigla hong nawala, biglang itinraid, biglang nagka-problema, o biglang nagka-litsi-litsi. Baga. Pero sa tingin mo, boss, ikaw, ano yung pakiramdam mo dito? Is it because Mikey has his own world? O Mikey is too good to be part of... Kasi sa Ginebra, hindi naman nangyayari yan. Sa San Miguel, di ba? May mga film din naman sila. Di ba, Boss Do? Yes. Oo nga eh. I think it's a chemistry problem, di ba? Otherwise, maayos lahat yan if the players and the coaches get along. But, syempre, wala kaya starts negosyo, with management, di ba? wala kaya negosyo doon, boss, na naaapektuhan? Alam mo na? Yung... Oo nga, no? Di ba? But wala akong narinig na gano'n, pero I'm not sure. Baka. Kunyari, baka mamaya may nagkukwentuhan yung mga player. Okay, lamang tayo ng tatlo. Biglang titira si Mikey, di ba? Parang maiiba yung odds. Parang mga ganun eh, di ba? Tingin mo, pero posible ba mangyari yun? Posible ba mangyari yung mga ganung senaryo, Boss Do? Kung may mangyayaring gano'n, I don't think it's the first time. Oo nga. Di ba? Oo nga. Boss, ito sabi ni Claro Alona, Troy Rosario, Mo Tautua, Parks, tsaka si Troy, sabi nila, nga, no? So, mahaba ang pila nito, ano? Pero boss, sa issue nitong si Mikey Williams, sino yung dapat talagang, kung ako si Manny B. Pangilinan, si Ma'am Manny, kung ako si Ma'am Manny, tapos tinanong niya, ano ba nagiging problema dyan? Sa Token, tapos ba't laging ganyan? Sino yung dapat sumagot na una sa kanya, boss? Yung kanyari, nagtanong na si Boss Manny. Di ba? Dito siya pinakahuli. Ang hindi ko maintindihan dito. Bakit binigyan siyang opt-out clause? Yun ang pinaka of all the things that went wrong in the way Mikey Williams is funded, hindi ko alam bakit may opt-out clause. Kaya nga pinapipirma yung mga player, di ba? Kaya ang pinapipirma yung player to lock them up. At as long as walang negotiations dyan, then he's committed to honoring that contract. No? Pero as it is, if he opts to use that clause na pwede siya mag-renegotiate at the end of the season, then hindi siya reneging on the contract. Correct. So hindi violation of the law yan. Diba? Kaya nga may contract. Hindi ko maintindihan. Sino naglagay no? Tsaka boss, kaya nga may contract eh. Di ba? Susunod tayo. Di ba boss? Parang lisensya mo. Pag binigyan ka ng lisensya ng LTO, 10 taon, 10 taon, hindi ka na magre-renew, di ba boss? 10 taon ka susunod sa batas, di ba? Para